narito. Okay? At we thank the Lord for His faithfulness, no, sa bawat isa po sa atin. Okay, sa ating po mga announcements, kung kayo ay available ng Friday and Saturday, so pwede kayo magpunta rito ng Friday, Saturday. Okay? Friday, Saturday, sa ating kakaroon tayo ng soul meeting. Soul meeting Friday and Saturday. So pwede kayo maglaan ng 2 oras, no? Friday, 2 oras, or Saturday, 2 oras. Sabihin nyo na sa akin kung anong oras kayo available para masamahan kayo. Pero pag Saturday, morning tayo. Morning tayo pag Saturday. At kapag Friday, ay pwede ring morning or afternoon. Okay? At again, sa ating pong announcement ay so patuloy po natin ipag-pray na tayo po ay makalipat, no? Doon. Dito sa ibang area dito, no? At para sa ating new location, no? Okay? So gayon din, so patuloy po natin ipag-pray na marami po na mga kaluluwa ang maligtas, no? At madala po natin dito sa ating church. Okay? And another thing, happy birthday po sa lahat po ng September celebrant. So marami tayong mga birthday celebrant, no? Si Sister Lovely, Sister Laika, at si Brother JM. No, sila ay mga September. Okay? So patuloy po natin ipag-pray at gayon din yung nagdiriwang po ng mga anniversary sa buwan ng September. Happy wedding anniversary po, no? At tayo po ay patuloy mag-pray na makapag-open ng more Bible studies. No? Pinagpe-pray po natin yan. Makapag-open tayo kahit sa location. Okay, sabihin nyo lang. So maglalagay po tayo ng time para sa ating mga Bible studies, no? At patuloy natin ipag-pray na tayo pong lahat ay patuloy na pagpalain ng Panginoon. Dali lang po. Okay. So okay, sa ating pong pag-aaral ay buksan po natin ang ating mga Bible sa Psalm 73, 1 to 28. Psalm 73, 1 to 28. So ano po ang sinasabi dyan? Psalm 73. So hindi na natin babasahin lahat, ano? Kukuha lang po natin tayo ng mga verses, no? 73. So gawin natin 1 to 5, 73. Okay. Psalm 73, 1 to 5, and then pupunta tayo sa bandang huli na from 23 to 28. No? Psalm 73, 1 to 5, at saka Psalm 73, 23 to 28. Okay, so basahin po natin. Sabi po rito, truly God is good to Israel, even to such are of a clean heart. But as for me, my feet were almost gone, my step had well nigh slipped, for I was envious of the foolish when I saw the prosperity of the wicked. For there are no bands in their death, but their strength is firm. They are not in trouble as other men, neither are they plagued like other men. Sa verse 23 hanggang 28, nevertheless I am continually with thee, thou hast holden me by my right hand, thou shalt guide me with thy counsel, and afterward receive me to glory. Whom have I in heaven but thee? And there is none upon earth that I desire beside thee. My flesh and my heart faileth, but God is the strength of my heart, and my portion forever. For lo, they are far from thee, shall perish. Thou hast destroyed all them that go a-whoring from thee.
but it is good for me to draw near to God. I have put my trust in the Lord God that I might declare all thy glory. So dito po makikita natin na si King David, no, sa kabila ng kanyang minsan dumarating sa kanyang buhay na siya ay naiinggit. Kung mapapansin po natin dito sa verse 5, meron siyang kinaiinggitan. At ang dito yung pong kanyang kinaiinggitan ay yung pong tinatawag, no, sa verse 3. No, kung babasahin po natin, meron siyang kinaiinggitan. Sino po ang kinaiinggitan ni King David? Ang sabi niya, for I was envious at the foolish when I saw the prosperity of the wicked. Nakikita niya po yung mga wicked, yung mga masasama, wicked, no? Sa Bible, pag binanggit po na wicked, yan po yung masasama, mahihina, mga hindi maganda yung ginagawa, mga lumalapastangan sa Diyos. No, pero nakikita niya, no, bakit yung pa ang umuunlad? Kung sino pa yung masama, yun ang umuunlad. Kaya nga dito nga ngayon, sa Pilipinas, karamihan ng mga masasama, yun ang umuunlad. Minsan merong mga nasa pwesto na may mga case na matitindi, plundering. So, pero napakayaman nila, no? Pero ang ginagawa ay hindi magaganda. No, at ganito rin ang naging kaisipan ni King David na siya ay naiinggit dun sa mga wicked dahil nagkakaroon sila ng tinatawag na prosperity. So bago tayo magpatuloy ay tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa buhay at lakas. Maraming salamat, Panginoon, sa aming pong pag-aaral. At dalangin po namin, Panginoon, kayo po ang tumulong po sa amin at laging kayo, Panginoon, ang maging una sa aming buhay, Panginoon, sa kabila ng mga nangyayari po sa amin. Subalit alam po namin, Panginoon, na kayo po ay nakaalalay sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong presence. At dalangin po namin ang inyo pong proteksyon at kailangan namin kayo, Panginoon. Sapagkat ang lahat ng ito ay aming samo at dalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, namin sariling Diyos, at sariling tagapagligtas. Amen and amen. So ang title po ng ating pag-aaral ay Desiring God Above All. So we need to desire God above all. Dapat po natin. So dito po makita natin na bagamat si David, marahil ito ay kanyang nasabi ang kanyang pagkainggit sa mga mayayaman. Inggit na inggit siya. Bakit? Nakikita niya na yung mayayaman, yung mga prosperity, sila ay gumagawa ng kasalanan and yet pinayayaman sila. No, pero ang sasabihin ko, mga kasama at mga kaibigan, pag ang isang tao ay pinayaman, yaan, at lalo na kung galing sa kasamaan, hindi po natin pwedeng sabihin pinayaman ng Diyos yan. Ang pwede po natin sabihin dyan ay sila ay pinayaman ng Diablo. Sapagkat sila po ay nasa kasalanan. Hindi natin sila pwedeng kainggitan sapagkat ang Diablo ang nagsusupply sa kanila ng kayamanan. Naalala ko tuloy yung aking classmate nung grade 1, grade 2, grade 3. No, alam niyo po ba yung classmate ko nung grade 1, grade 2, grade 3, before, siya laging, ang daming bagsak nun. Marami siyang bagsak na mga subject. No, at talagang hindi siya nag-aaral, kitang-kita. Pero alam niyo po ba, matindi, pagdating ng high school, nakatapos kami ng high school, siya pa yung milyonaryo sa amin. Takang-taka kami. Ang dami na inggit sa kanya. Nagkaroon siya ng BMW, nagkaroon siya ng malaking bahay. Pero lagi siyang bagsak. And after 2 years lang, siya ay binawian ng buhay. At nung nalaman namin, related drugs pala yung kanyang kayamanan. Kung mapapansin nyo, ganyan po, hindi po natin pwedeng kainggitan kapag ang isang tao ay yumayaman sa kasamaan. Nakatulad ni King David na siya po ay nainggit sa mga masasama dahil they are prospered. Ang sabi sa verse 3, for I was envious at the foolish
when I saw the prosperity of the wicked. Bakit sila pinayayaman pa? No? Kaya nga sabi niya rito, sa sobrang inggit niya, sabi niya sa verse 2, but as for me, my feet were almost gone. Halos nawawala na yung kanyang mga paa at yung kanyang mga lakad, no? Ay parang dumudulas na. No, dahil hindi niya maunawaan ang mga nangyayari. Ang sabi sa verse 4, makikita mo natin, for there are bands, no bands in their death. Di ba yung mga mayayaman na para bang wala silang takot sa kamatayan. Yung mga masasama ay walang takot sa kamatayan. At ang kanilang lakas ay napakalakas dahil minsan may mga hawak pa sila mga baril, mga armalite. Nung mapapansin nyo. Ang sabi sa verse 5, they are not in trouble as other men. Para bang hindi sila natotrouble. No? Neither are they plagued like other men. May walang nangyayari sa kanila. Ganyan po yung mga mayayaman, no, pero wala sa Panginoon. No, sabi sa verse 6, therefore pride compasseth them about as a chain. Violence covereth them as a garment. Ang nangyayari po sa kanila, dahil sila ay nasa kasalanan at nasa kapangyarihan, nandun yung kanilang pride. Sabi po dyan, compasseth them about as a chain. Violence, laging may kaguluhan. At ang kaguluhan sa kanila ay para bang isang damit na kanilang isinuot. Hindi ba't ganyan yung pong karamihan na nangyayari sa ngayon? No, kaya nga, ang sabi dyan, sa verse 7, kung mapapansin nyo, sundan nyo sa verse 7, Psalm 73, their eyes stand out with fatness. Minsan sila, dahil sa sobrang kayamanan, yung mata nila ay lumuluwa na sa katabaan. Meron po bang ganon na yung pong mayayaman ay dahil sa sila ay napakataba na, yung kanilang mata ay lumuluwa na. Ang sabi diyan, their eyes stand out with fatness. They have no more. They have more than heart could wish. Nawala na silang mahihiling pa dahil sa kanilang kayamanan. Pero mapapansin nyo sa verse 8, they are corrupt. Corrupt sila. No? Sila ay gumagawa ng katampalasanan, gumagawa ng hindi maganda, lagi na kasalanan, hindi sumusunod sa Diyos, and speak wickedly. Sila ay nagsasalita ng merong pride at wickedness na mga kasamaan concerning oppression. They speak loftily. Sa verse 9, they set their mouth against the heaven and their tongue walketh through the earth. Na minsan sila rin po ay sumusumpa sa langit. Verse 10, therefore his people return hither and waters of full cup are wrung out them. So mapapansin po natin na yung pong mga ungodly ay minsan ay sila ay nagpo-prosper. They increase in riches. Sa verse 12, ang sabi, behold, these are the ungodly who prosper in the world. They increase in riches. Na kaya masabi po natin, minsan, hindi lahat ng mga mayayaman ang kanilang pera ay galing sa Diyos. Karamihan dyan, galing sa kasamaan. Yan sinasabi ng verse 12. Hindi po tayo nagsasabi niya huli ang verse 12. Behold, these are the ungodly who prosper in the world. Diba? Yumayaman sila sa kamunduhan. They increase in riches, but they are ungodly. So, papapansin nyo, nung ako ay nag-work sa Manila, meron yung mga tinatawag na bribery. Lalo na sa construction, may mga bribery. Okay? Kaya iba yumayaman dahil sa bribery. Kaya lang ang natatalo nun kapag bribery ay yung company. Dahil minsan sasabihin, halimbawa nung isang magpapagawa sa inyo, nasa company kami, gawin mo to, idagdag mo tong bagay na ito. Lagyan mo yan ng kitchen, ganyan, ng bubong. Pero wag mo nang sabihin doon sa company, ako nang bahala sa'yo. Ang tagong bribery. No, pero, di ko ginawa yun. Hindi natin ginagawa yun. May mga nag-o-offer ng ganun. Meron pa ako nakasama sa Saudi Arabia, no?
Sabi ko, ba't ka nandito? Sabi ko, ano ka, para kang bodyguard ng isang mayor. Pero nakasama ko doon, Saudi Arabia. Sabi, hindi kasi hinahanting na ako ng mga pulis para i-kill. Bakit? Bribery, nakatanggap siya ng 2 million sa construction. Inaprobahan niya yung isang highway na wala naman nagawa. 2 million. Okay, di ba nangyari ganyan? Di ba? Nangyari. Okay? Gawa na yung highway. Tapos, dilagyan pa lang ng lupa, no? At na compaction. Pero ang pirma niya ay nabuhusan na ng 8 inches concrete with rewards. Sipin nyo, magkano yun? 2 million. Nakatanggap siya. O ngayon, di takot na takot siya sa buhay niya. Nakabili nga siya ng mga bagay-bagay na gusto niya. Pero nandun yung takot sa kanya dahil siya ay hinahanting. So maraming kwento regarding sa mga ungodly. They receive the riches. Natanggap nila yung kayamanan, subalit hindi nagiging maganda yung kanilang ending. So mapapansin po natin dito, many people are concentrating in worldly things, material wealth, pleasures, politics, at lahat nilang ginagawa, yung mga bagay na yun na walang takot. So, minsan ay hindi na nila sinasang-alang-alang ang puso ng Panginoon. Na ang Diyos ay nasasaktan sa mga ganong katibalian. So makikita natin dito yung desire ng ungodly, desire ng unbeliever, na sila ay very wicked, no? At wala silang mga takot sa tinatawag na kamatayan. They are strong, no? At walang burden. Meron silang pride at violent. So mapapansin natin, that is the desire. No? Pero makikita po din natin sa ating outline is the destination of the ungodly. No, at alam niyo ba ang destination ng mga hindi mananampalataya, no, bagamat sila ay nakakatanggap ng pansamantala wealth, no, subalit ang kahihinat naman noon ay ang destruction. Makikita po natin yan sa Psalm 73:18. Na sila ay temporary lamang na nakahawak ng kanilang mga kayamanan. Subalit bandang huli, mapapansin natin yung istorya ng the Lazarus and the rich man. Nung si Lazarus siya ay kumakain lamang ng mumo doon na bumabagsak doon sa dulang ng mayaman, sa table ng mayaman. Subalit yung mayaman, dahil siya ay mayaman, hindi niya na iniintindi yung mga bagay na makadiyos. Kahit nung sila ay namatay, ano po ang nangyari sa mayaman? Destruction. So ganun din po ang nangyayari sa mga tao ngayon na sila po ay nagko-concentrate lang sa mga bagay-bagay na temporal at hindi spiritual things. They are cast down into destruction. At minsan, they are brought into desolation. No? So mapapansin natin ito na yung kanilang paghihirap, no? Bagamat sila ay may pera, subalit inward, wala po silang peace of mind. Wala silang kapayapaan. They are not secured. It is full of grief and destruction and sadness in heart. Kaya nga minsan mas malaki ang rate ng suicide sa mga mayayaman. Sa France, sa Japan, sa USA. Pag sila ay yumaman at biglang naghirap, minsan doon malaki yung kanilang sadness at sila ay nauuwi sa depression at suicide. At yun po ang malungkot sa sinasapit ng the destination of the ungodly. They are consumed with terrors.
At mapapansin natin na wala silang ginawa kundi yung gawin yung nais ng kanilang puso at hindi yung nais ng Diyos. Na kaya nga bandang huli, sabi nga, sa huli ang kanilang pagsisisi. Subalit, mapapansin natin, sa number 3 outline po natin, the desire of the godly servant of God. Ano po ba yung desire ng godly servant ng Panginoon? No, ito po si King David, bagamat siya ay, mapapansin natin mula verse 1 hanggang verse 10, na siya po ay naging backslider at siya po ay nainggit. Subalit, nung bandang uli, ay naunawaan niya na po. No, pagdating ng verse 17, until I went into the sanctuary of God, then understood I their end. So mapansin natin na naunawaan ni King David yung mangyayari dun sa mga wicked. Na bagamat siya ay nagselos dun sa yumayaman ng mga wicked, pero bandang huli ay naalala niya na hindi dapat magselos o mainggit dun sa kanila. Dahil ang ending nila ay kamatayan. Di ba? Mahirap ang maging ending ay kamatayan. Yung tinatawag na hell or second death. No? So mapapansin po natin na kapag po tayo ay lumapit sa Panginoon na gaya ni King David, no? Siya po ay lumapit sa Panginoon at lumapit siya sa Diyos at siya ay nagpakumbaba, no? Mapapansin natin, King David acknowledged his foolishness and ignorancy before God. Yung po kanyang sinabi sa Psalm 73:22, so foolish was I and ignorant I was as a beast before thee. Yung na-acknowledge niya yung kanyang kamalian ni King David, ang sabi niya, ako ay napaka-foolish at ignorante. I was a beast before thee. Ako ay parang hayop sa inyo pong harapan. So bakit po sinabi ni King David na siya ay foolish, na siya ay ignorant, na siya ay parang beast sa harapan ng Panginoon? Isang hayop. No, alam niyo po ba, ang isang hayop ay minsan hindi na yan laging tumitingin sa Panginoon. Laging ang gusto niyan ay saktan ang kapwa. No? Kung mapapansin natin, di ba, yung mga hayop na lion, tiger, minsan ang kanilang yung pong iniisip ay pumatay. Pumapatay ng baka, pumapatay ng usa. So walang ginawa kundi pumatay. No? At hindi yan tumitingin sa Diyos. So kaya nga dito, yung buhay ni King David, na nakita niya na siya ay foolish, na nakita niya na siya ay ignorant sa Panginoon, binago niya ito at siya ay nagpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Kaya nga po dapat po bilang mananampalataya na tayo habang may lakas ay yung buhay po natin ay ipagamit natin sa Panginoon. Sapagkat yung buhay po natin ay hindi po natin alam kung hanggang kailan ang itatagal. Redeeming the time because the days are evil. Boast not thyself of tomorrow. Huwag natin ipagmalaki ang bukas sapagkat hindi natin alam kung ano yung idarating ng bukas. So mapapansin natin, habang tayo ay merong buhay, habang tayo ay binibigyan ng lakas ng Panginoon, ay atin itong ipaglingkod sa Diyos. So mapansin po natin dito sa verse 26, my flesh and my heart faileth, but God is the strength of my heart and my portion forever. So mapansin po natin na na-acknowledge ni King David ang kanyang failure. At in-acknowledge ni King David na ang Diyos ay malakas at handa siyang tulungan. At dito sa pagkakataong ito, King David's desire to go near to God. And that is desiring God above all. Sabi sa Psalm 73 verse 28,
but it is good for me to draw near to God. I have put my trust in the Lord God, that I may declare all thy works. So ito po yung kanyang sinabi sa Psalm 73:28. But it is good for me to draw near to God. Mas nararapat sa akin ang maging malapit sa Panginoon. I have put my trust in the Lord God. Inilalagay ko ang aking tiwala sa aking Panginoon, that I may declare all thy works. So mapansin po natin na yan po ang kinakailangan po natin gawin sa ating buhay. Bilang mananampalataya, what is your desire? Ang sabi sa ating title, Desiring God Above All. Kahit nakikita natin ang ating bansa ay minsan ay nawiwindang at lumulubog, lalo na sa usapin ng China and Philippines, lalo na sa usapin ng teritoryo, at maging sa usapin ng mga spy, no? At sa usapin ng mga politiko sa panahon ngayon. Hindi ka na talaga magtatras, no? Pero ang sabi ng Panginoon, magtaras pa rin tayo sa Kanya. Amen? Magtaras pa rin tayo sa Panginoon. Desiring God above all. Na katulad ng ginawa ni David, King David admit his failure and acknowledge the strength of God. King David desired to go near to God. King David went into the sanctuary of God. At ang kanyang buhay ay kanyang isinuko. Ang buhay po ba natin ay isinuko na ba natin sa Panginoon? King David desired to trust God. No, ang sabi niya, I have put my trust in the Lord. And King David desired to declare the word of God. Kung mapapansin nyo, hindi po tayo manghihina kung i-declare natin na ang Diyos ang aking kalakasan. Kung i-declare natin na si Kristo, I can do all things which Christ who strengtheneth me. Kung i-acknowledge natin na si Jesus Christ ang nagpapalakas sa atin, hindi tayo manghihina. Kung i-acknowledge natin at i-declare natin yung gawa ng Panginoon sa atin, na tayo ay ginawa ng Panginoon at tayo ay iningatan ng Panginoon, kung makikita po natin yung ginagawa ng Panginoon sa atin sa araw-araw, kung paano kang binihisan ng Panginoon, kung paano kang pinalakas ng Panginoon, kung paano kang binigyan ng Panginoon ng iyong paghakbang, kung paano kang nagtrabaho, kung paano kang gumawa sa tahanan, kung paano kang gumawa sa ministry, kung paano kang nag-special number, kung paano kang nag-maintain na para sa Panginoon. Gumawa ka ng ayon sa Panginoon. I-declare mo lahat yon na ito ay galing sa Diyos at ikaw ay magkakaroon ng kalakasan. So makikita po natin dyan na ang tanging Diyos lamang ang ating pag-asa sa ating buhay. At mapapansin po natin, napakaganda ng ating ginagawa sa ngayon. We are worshiping God in spirit and in truth. Yung pangako sa Bible na langit ay mapupunta sa atin o napunta na sa atin. We have eternal life sa Panginoon. At yan po yung sinasabing destination po natin sa Panginoon. Sa ating pong conclusion, will you desire the Lord in your life? Ang sabi sa ating pong pag-aaral, desiring God above all. Na i-consider mo na ba ang Diyos ay iyong puso? Lagi po natin i-desire ang Panginoon sa ating puso upang hindi tayo magulimihanan, hindi tayo mag-worry, hindi tayo mag-alala, hindi tayo ma-depress. Unahin mo ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo. Yun po ang kinakailangan natin gawin. Maniwala tayo sa Kanya. Manampalataya ka na ang sakit
natin. Minsan, nagkakasakit po tayo at kaya ng Diyos na ang ating sakit ay pagalingin ng Panginoon. Manampalataya tayo sa Panginoon with all our heart, 100% trusting in the Lord. Sa akin, nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat minsan ay nakadarama ako ng hilo. Okay? Subalit pag nagpe-pray ako, no, agad naman itong nawawala ang aking pagkahilo. So nangyari na ito nung ako ay nasa Saudi Arabia na nagkaroon ako ng vertigo. No, at ako ay nanalangin, no, at ako ay pinagaling ng Panginoon. So maraming beses na tayo ay nagkasakit na, subalit nandun pa rin yung biyaya ng Diyos sa buhay natin, sa buhay mo, no, sa buhay ng mga bata. Laging nandiyan yung biyaya ng Panginoon. Kaya huwag po tayo magsawa na manampalataya sa Panginoon, na ibigay po ang ating sarili, desiring God above all. Yun po ang pinakamagandang ating gagawin. So tayo po ay magsitayo at tayo po ay manalangin. So habang ang matay nakapikit at ang uli nakayuko, so tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa buhay at lakas. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat minabuti mo kami, Panginoon, na kami ay hindi mainggit sa mga mayayaman, Panginoon. Subalit kami ay magtiwala sa biyaya ninyo na dumarating sa amin sa araw-araw. Nakatulad ni King David, Panginoon, siya po ay nag-desire na lumapit sa inyo sa sanctuary. Siya po ay nag-desire sa inyo na siya po ay magpakumbaba sa inyong harapan. Siya po ay nag-desire na siya po ay maglingkod sa inyo pong harapan. At nawa ay ganun din po ang aming gagawin sa aming buhay, na kami po ay patuloy na magdi-desire, na magpuri sa inyo pong harapan. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyo pong biyaya. So habang ang mga matay nakapikit, nais mo, meron po ba sa atin na magsasabing, Pastor, ipanalangin niyo po ako, nais ko po na magpatuloy sa worship sa Panginoon. Nais ko pong maglingkod sa Panginoon. Pakitaas ng iyong kamay. Thank you. God bless you. God bless you. Praise God. Praise God. Thank you so much. Thank you so much. Thank you sa pagtaas. So pwede nyo na pong ibaba ang inyong mga kamay at tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa inyong pong kabutihan. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo po ang tumulong sa bawat isa na nagtaas ng kamay. Nais nila na maglingkod sa inyong harapan. Nais nila, Panginoon, na purihin kayo sa kanilang buhay. At nais din nila, Panginoon, na sila ay pagpalain mo. Dalangin ko, Panginoon, na igawad niyo po sa kanila ang inyong bendisyon, Panginoon. Ang inyong blessing, ng inyong covenant simula pa kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob hanggang sa ngayon. Na kayo po ay patuloy na mag-iingat, magbibigay ng proteksyon sa bawat isa po sa amin. Dalangin ko, Panginoon, na kayo po ang aming patuloy na purihin sa aming buhay. Dalangin namin, Panginoon, ng aming maging priority ay hindi lamang bagay-bagay sa sanlibutan na aming nararanasan, aming napapanood, aming nakikita. Subalit ang aming naisin, desiring God above all. Dalangin namin, Panginoon, tulungan niyo po kami, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan na mga nagagawa sa inyo po. Nais po namin na kami po ay maging matapat, maging faithful, na tulad ng inyong sasabihin sa amin, welcome, good and faithful servants. Welcome into the joy of the Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyo pong patnubay sa bawat isa po sa amin. At patuloy niyo po kami pagpalain
Sapagkat ang lahat ng ito ay aming samo at dalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, aming sariling Diyos at sariling tagapagligtas. Amen and amen. So please